Psalm chapter 12, verse 6 and 7. Sabi po natin na sabay-sabay. Ready, begin. Verse 6, ready, begin. The words of the Lord are pure, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Pagpapalin po sa Panginoon Diyos, ang lahat yung puso ng panalangin. Maraming Diyos, nakila sa lahat, tuloy na malapit po sa inyong pagpapaliyaya. Magbigay po o Diyos sa inyong pangabag at pangunguna sa aming pagpapatuloy. Sa bawat masalita pa rin na maahayag sa oras po nito, hindi mo tulong kalakasan sa aming spiritual na pananampalataya. Kailangan po namin o Diyos, ikaw magbigay ng kasiyahan sa aming pagpapatuloy at patuloy ng mga salita na makita na namin at patuloy o Diyos na ito po yung aming kalakasan sa aming buhay. Sa iyo po ang pagmuri, sa iyo po ang pasalamat. At ikaw ang dilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, please be seated. So, last Monday, ay last Wednesday, pumunta po ng Baguio para makakuha ng mga Bibles. Meron po tayo mga Bibles yan. So, gusto ko pagkakaroon po natin itong isang Bible na binigay ko sa inyo. May lesson po yan. Maganda rin po eh. So, last, pero ka nabigay ito yung Bible? Thursday, so gagawin ko sa bigay sa mga classmate. Marami tayong mga Bibles yan. At ang gusto ko ay atin itong pag-aralin. No, yung mga lessons dito, nang sa loob, ay matuto tayo lahat. Matuto kayo mag-share ng Word of God, matuto tayo. No, po, kasi napakaganda dito, may mga lessons na. So dito mga kapatid, nabasa natin yung salita ng Diyos in the book of Psalms chapter 12 and verse number 6 and 7. Nasabi ng salita ng Diyos dito, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. That the words of the Lord are pure words. That this might be in you, mga kapatid, being a Christian, that the Word of God is important in our lives. No po, ito ang salita ng Diyos. Kaya nga every January, no po, buti na lang ang ating bansa, no po, ay gumawa ng isang executive order that every January, sinaselebrate po yung Bible Month, National Bible Month. Why? Because the Word of God is important. No po, dito sa first page, mga kapatid, sundin nyo lamang po sa first page, sa note ninyo, Gospel means, no po, ito po mga kapatid, New Testament lang ito. No, kasi ginagamit ngayon ito, no po, ito na yung ginagawang tracts para yung mga new believers o mga visitors, no, may guide sila. At ito nga, no po, pag-aaralan natin from lesson 1 to lesson 20. Meron itong 20 lessons na ito ay inyong matutunan para maituro din sa iba. No po, gospel means. What's gospel means? Good news. What is that good news? This is the birth, no po, that Jesus Christ died on the cross, buried, and rose up again. Death, burial, and resurrection of Jesus Christ. That is the gospel. No po, kaya dapat, lagi natin narinig, di ba? Kailangan ipangaral ang Ebanghelyo. Tama? Narinig nyo ba? Ipangaral ang Ebanghelyo. Bakit natin kailangan ipangaral? Kasi nga, ang Ebanghelyo, ito ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Na dapat ito maunawaan ng tao, mga kapatid, sapagkat ang Ebanghelyo, ito po ang nagbibigay ng kaligtasan. So kayo mga kapatid, siyempre, kailangan natin ipaunawa sa tao, ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin mga kapatid, kapag nakapag-deal tayo ng isang tao na kailangan i-emphasize natin, kailangan niyang paniwalaan kung ano sinasabi ng Bible. Di ba? Ano ba ang Biblia? Ito ay salita ng Diyos. This is God's Word. Buksan nyo nga doon sa lesson 1. Buksan nyo pa. Kasi in-state dyan yung Psalms 119. Pero i-use nyo doon sa lesson 1. Yung Psalms 119 kasi, it talks about the importance of the Bible. Kaya nga yung pinaka-longest chapter is Psalms 119. No? Tapos, bigyan nyo si Princess. Wala si Princess sa lahat. No? So yan, dito tayo sa study lesson 1, God's Word, the Bible. In general, it is generally accepted that human knowledge comes to 2 sources. Meron daw pinanggagalingan yung kaalaman ng tao. First is by within each of these, reason and experience. Yung mga dahilan at mga nangyari, naranasan. We need each of these two to understand the world around us.
Even though each of us has these two common sources of knowledge, these two sources fail to answer those important questions in life. Where did I come from? Why am I here? And where I am going? No po, ito nga mga kapatid ng tao, meron siyang tinatawag na knowledge, no po, yun nga, nag-aaral, nagpapakadalubhasa, no po, yun nga, sabi nga nila, the best teacher is the experience. Yun, experience sila, kaya natututo sila. Yung iba naman, natututo sa eskwelahan. Pero sabi ng mga kapatid, hindi lang sapat itong dalawang ito. No po, na dito mga kapatid, hindi ito nasasagot kung saan ba nanggaling. Where did I come from? Saan ako nanggaling? Saan kayo nanggaling? Galing ba kayo sa Unggoy? Di ba yung science, sinuturo niya, galing tayo sa Unggoy? Na po yung iba, sabi nila, galing tayo sa species, organism. Na po, lumaki lang lumaki. Na po, so hindi mga kapatid, why am I here? Bakit ka nandito? And where I am I going? Saan ako patutungo? Na po, inuulit mga kapatid, these three questions, where I came from, saan ako nanggaling? Why am I here? And where I am I going? These three questions na pwede natin itanong sa tao. Saan ka nanggaling? Ikaw ay nanggaling sa Diyos. Di ba? We must emphasize this, that man came from God. Di ba? Na tayo binigyan lang ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. At ano pa? What is the reason why you are here? Why you are here? Di ba? You are here, you are born to glorify God. Di ba? Hindi lang basta magtrabaho, hindi lang basta mag-aral. You are here to give praise to His name. Dapat ang tao nagluwalwalhati. Diba? Sa pangalan ng Diyos. At ano ba mga kapatid? Where am I going? Saan ka dapat patutungo? Dapat ang tao malaman niya ang kaligtasan. Dapat alam niya mga kapatid at siya ay patungo sa impyerno dahil sa kasalanan. Pero, kung pag-ibig ng Diyos, diba? Na ang tao ay patungo sa langit, tutungo na langit kung siya ay tatanggap sa Panginoong Yesus sa kanyang puso. Kaya ito mga kapatid, kailangan natin ipaliwanag sa tao. No, doon sa nabasa natin kanina sa Bible reading natin, diba, naiintindihan niyo ba yung binabasa natin? Diba, pinapersecute yung Church of Christ, diba, si Stephen namatay, tapos si Apostle Paul, diba, si Saul, diba, binulag ng Panginoon, diba, tapos nung una natatakot yung mga tao na makinig sa kanya sapagkat nga siya ang pumapatay sa mga naglilingkod sa Panginoong Yesus. Pero ngayon siya na yung nangangaral. No, po, ano nangyari yun mga kapatid? No po, yung bang dumami yung lumaganap ang salita ng Diyos sapagkat marami ang nangaral. No po, pwede bang dumami yung mga maglilingkod sa Panginoon kung isa lang ang nangangaral? Yes, pwede. Kaso iba yung magagawa ng maraming nangangaral. Kaya sa simbahan mga kapatid, na dapat sa bawat isa, lalo na tayo mga workers, kayo mga choir members, matutunan kung paano mag-share ng Word of God. Matutunan kung paano mag-deal ng tao. Ipang-unawa ang salita ng Kaya sabi nila mga kapatid, there is another source of knowledge that we can turn to for this answer. It is called revelation. Yung nireveal ng Panginoon. Pinaunawa ng Diyos. No po, paano ipapaunawa ng Diyos sa kanyang kalooban? Sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Diba? Paano mo nalaman ikaw yung makasalanan? Dahil sa salita ng Diyos. No po, kaya dapat ipaunawa natin sa tao, mga kapatid, yung bang kailangan niyang paniwalaan kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi tayo mamumuhay sa tradisyon, hindi tayo mamumuhay kung anong nakamulatan, titignan natin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po mga kapatid, ididil natin sa tao, what is God's Word? What is Bible? Di ba? Ano ba ito? No po, nasabi dito mga kapatid, no po, we find this revelation of revealing of truth in the Bible. It is from pages of this God-breathed book that we find these answers to life's most challenging obstacles. It is in the pages of this blessed book that we find the strength and the sustenance to continue our journey to know God. Na po, yung bang nandito, pag sinabing God-breathed, yung bang may buhay ito, inspired. Alam niyo ba yung Word of God, it is inspired? Na po, yes, pag natagal natin dito, nanggaling lang sa tao, sinulat sa tao. No po, pero hindi lang basta kaalaman ng tao. Kung hindi yun ay nagmumula sa Panginoon. Kaya nga dito, there are two types of revelation, general and special. No po, general revelation is that revelation which was appeared to all men, regardless of their religion, background. The revelation has appeared to us in the form of the creation. Meron na daw tinigil ang Panginoon. No po, meron gustong ipahayag ng salita ng Diyos o sabihin natin yung bang
I-reveal niya yung general na po pangkalahatan kahit sino ka. Kaya nga dito mga kapatid, nakasulat dito, no excuse. Romans chapter 1 verse 18 and 20. Sige nga, buksan nga natin yun. Romans chapter 1 verse 18 and 20. Na po, dito mga kapatid kasi in-emphasize na po kung ano ba ang salita ng Diyos. Na po, nang sabi dito mga kapatid, walang excuse. Sige, basa. Sino mga unang mabasa? Sige, Gab. Sa'yo mga Gab. The wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who follow the truth in unrighteousness. Verse 19. Verse 19, because that which may be known of God is manifest in them, for God has shewed it unto them. Verse 20. Last verse. For the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan po mga kapatid, gusto ko ipaunawa ng Diyos. There is a general revelation. Pinaunawa ng Diyos, pinakita ng Panginoon. Paano niya pinakita mga kapatid? By means of His creation. Na po, na dito inihayag, kahit doon sa mga hindi mananampalataya, kahit doon sa mga masasama, kung ano ba ang kadakilaan ng Diyos. Kaya nga dito mga kapatid, there is no excuse. For the invisible things of Him that from the creation of the world are clearly seen. Alam mo yung ibig sabihin ng clearly seen? Napakaliwanag, nakita. Di ba? Yung bakit nangyari ito, bakit may gano'n, ang ganda. Di ba? Hindi lang basta ito gawa ng tao, kung hindi ito creation ng Panginoon. Kaya dito mga kapatid, there is no excuse. Hindi pwede sabihin ng tao dito, sabi nila, no one will be able to stand before God and accuse Him of not making Himself known. That is what the general revelation is all about. Hindi pwede sabihin ng tao, darating yung time tatayo sa Panginoon, Panginoon, wala nag-share sa akin. Panginoon, hindi ko na alam, hindi ko nalaman ang salita mo. Hindi. Sabi ng Diyos, hindi mo ba nakita? Yung kagandahan ng mundo? Yung creation? Kaya nga sabi ng Diyos, there is no excuse. Kaya alam niyo ba mga kapatid, kapag ang tao umarap sa Panginoon, wala siyang idadahilan. Hindi niya pwede sabihin, wala pa nag-share sa akin, wala nag-abot ng tracts. Hindi. Bakit? Kasi nga, there is a general revelation. Pinakita lahat. Pangkalahatan, it is clearly seen. Ang sabi niya, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Yung mga iba, makita yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Punta na ba kayo sa malataas na lugar? Sa bundok? Diba? Hindi naman yung kagandahan. So makikita mo talaga may Diyos. Tapos mapapatunayan mo, doon sa pinakamataas ng Mount Everest. Diba? May mga seashells doon. Diba? May mga sabihin natin na yung bang mga laman dagat na dati, ito ay lumubog. Na pinapatunayan na kagaano kasigurado o katotoo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, there is no excuse. Sabi niyo, yet there is another form of revelation, which is referred as to the special revelation. This involves a more direct communication of revealing of truth with man. In times past, this revelation is given through dreams, angels, visions, and Christ Himself while here on this earth. Now we have finished the revelation of God in written form. We call it the Bible. Ito nga, yung special revelation ng Diyos ay nangusap sa pamamagitan ng pangitain, pamamagitan ng panaginip, pamamagitan ng mga anghel. Diba? Sa Bible, makikita na, and the angel of the Lord spake. Ama? And the visions, and the dreams. And Christ Himself, while here on this earth, inihayag ang kanyang salita. Kaya nga ngayon, meron na tayo tinatawag na Bible. We have the complete book. We have the authorized book. What is that authorized book? It is the King James Version. Ilan yung New Testament natin? 27 books. We have, about the Old Testament, meron tayo 39 books. All in all, it is 66 books. This is the complete revelation of our God. And we believe that the King James Bible is the inspired, perfect Word of God. Pinaniwala natin yung King James, yung Word of God. Buhay ito. Di ba? Makapangyarihan ito. Pag sinabing inspired, buhay. Kumikilos.
Na po? Kasi yung iba, sinasabi nila, hindi na inspired to. Kasi bakit? Nasunog na yung original. No. Kasi nga, sabi doon sa binasa natin yung ating key verse, Thou shalt preserve this book from generation to generation. Na po? Bagamat nasunog yung original, pero pinreserve ng Diyos yung kanyang salita. Kasi nga, sinabi ng salita ng Diyos. Diba? Sabi nga ng Panginoon, dinalisin ito, makatapitong beses. Purified 7 times. Tapos, kaya nga dapat ipaunawa natin sa tao that we, as a believing of Christ, believers of Christ, we must believe His Word. Kaya nga sa isang tao, dinidil mo siya, ipaunawa mo siya, kailangan niyang pakinggan. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tapos, sabi niya dito mga kapatid, dito tayo. Saan ba tayo? It is the Word of God, dito sa bandang ilalim. So, sinusunod ko sa aking magbasa. It is the Word of God that reveals every man's sin and the need for a Savior through God's Son and His sacrifices, Jesus Christ, who died upon the cross. The Word of God becomes our manual for life, the roadmap through the obstacle course of this world, pointing us away from the sin and unto the Savior. So we need this Word of God, the Bible. Why? Because this is a map. This is our manual for life. Dito natin magkikilala kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Dito natin magkikilala sino ba talaga si Kristo. Kristo ng Biblia, hindi Kristo lang ng tao na gawa sa chok, sa pilak, sa ginto. No, hindi yun. Ini-explain yun mga kapatid, sino ba talaga ang totoong Jesus? Ano ba ang kanyang ginawa? Apart from the Bible, we never know Christ or His will for our life. Kung hindi daw sa salita ng Diyos, hindi natin malalaman, mga kapatid, si Kristo. Ang totoong Kristo. Hanggang ngayon, nandun tayo, nababalot tayo doon sa maling paniniwala. Tama ba? Di ba marami mga tao nababalot sa maling paniniwala? Nung nakaraan sila ng Bride Pipa, Santo Niño, di ba? Sinasayaw-sayaw pa. Di ba? Sumasayaw daw mag-isa. Di ba? Would you imagine, hindi daw sila napapagod, umahano-ano pa sila. Apo, kaya nga sabi ng Diyos, kung tayo hindi tayo nagbasa ng salita ng Diyos, hanggang ngayon, nandun pa rin tayo. Di ba? Isa pa rin kayo doon sa naging pag-bilbon. Diba? Iba din, ang tawag din, bilbon ba yun, yung may kandila, tapos naglalakad. Posisyon. Di ba? O, isa kayo doon. Isa kayo doon sa mga bumibili ng mga, yung sa daan. Yung mga prospect mo, gano'n ang kanilang ginagawa eh. Di ba? Yung mga ilang ba yun? Sa pagita. Di ba? Sinasabit yun sa mga, di ba? Oo. Doon tayo, hindi tayo mananampalataya, hindi pa natin alam sa salita ng Diyos, ganun ang ginagawa natin, hindi natin nakikita ang totoo. Hindi natin alam kung ano ang tama. Dahil nababalot tayo doon sa maling paniniwala. Pero, doon nalaman natin sa salita ng Diyos, makikita natin kung ano ba talaga ang Panginoon sa buhay natin. Kaya nga sabi, therefore take God's Word, hide it in your heart, and never go a single day without spending time in it. Read it, hit it, and need it. Na po kaya sa buhay natin, we must explain to all the people na kailangan nilang basahin ito. Na po, basahin, itago, at ilagay sa kanilang buhay sapagkat ito ang kailangan po nila sa kanilang buhay. Na po, kaya may mga Bible tayo dyan. Pwede kayong humingi. Pwede nyo bigyan yung mga classmate nyo. Si Brother Emma nyo, sinabi sa akin, Pastor, kami natin Bible, baka pwede bigay, diba? So, pwede. Diba? Kasi bakit? Kailangan natin ipahayag ang salita ng Diyos. Na po, kinuha yan, hindi para itago. Ibigay. Diba? Kaya nga tayo sa inyong mga kilala, you can get. Diba? Kahit ilan pa, kahit ubusin nyo pa nga yun eh. Ang importante, sinashare natin. Na po, dati pahirapan po ang magkaroon ng mga Bible, yung mga copies. Diba na nasa inyo dati, yung mga unang Bible na pinamigay ko, yung papel nila, hindi ganun kaganda. Tama, kapag nabasa, sira na agad. Diba? Tapos low quality lang, pero ito, high quality ito. Diba? Papel pa lang. Nga po, kaya ngayon, meron tayong mga source. Meron tayong mga nandyan, mga kapatid. Kailangan na natin itong i-share. Kailangan na lang natin itong ibigay. Kaya nga tayo sa bawat isa, mga kapatid, aking itong dinidiscuss sa inyo para matuto kayo. Equipping the soldiers, equipping the workers of Christ, mga kapatid, na kailangan huwag natin ikahiya ang ebanghelyo. Kaya nga sa dito mga kapatid, as we go through this lesson, please remember this statement. God's Word is the foundation for everything else that we believe. It is the foundation of our faulty. The rest will be shaky at the best.
what you believe about salvation, about Christ, about heaven and hell, and about any other doctrines that are named, what you believe about the Bible. No? Kaya nga dito mga kapatid, makikita natin dito lahat ng ating pananampalataya. Yung tinatawag natin statement of faith. Ano ba yung tinatawag na statement of faith? Yung pagdeklarasyon ng ating pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng baptist? Di ba? O, may pag-aaral dyan eh. Ano ba yung stand natin? Meron tayong tinatawag na mga stand. Yung mga tinatawag na articles of faith. Di ba? Mga articles of faith. Ano yung paniniwala natin sa Diyos? Ano yung paniniwala natin sa gobyerno? Pero mga ganyan eh. May mga lesson yan. Na po, kaya this mga kapatid, pag-aaralan natin lahat yan. So that we know ano ba ang ating tinatayuan. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, kamukha yan. Every first service, lesson, yung ating itatakel, para kayo ay ma-equip, para kayo ay magkaroon ng kaalaman na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, tignan natin the Bible, a unique book. A Bible, it is a unique book. Sa tingin nyo, bakit kaya unique book ang Bible? Sa tingin nyo, why the Bible is a unique book? Sir Joyce. Hesitation, no? Sir Joyce? The Bible, a unique book. Bakit kaya sinasabing ang Bible, unique book siya? Sakay ba daw? Sakay ba daw? Sakay ba daw? Ano po, Pastor? Magkakakonect po yung mga pieces. Magkakakonect. Yung dati niyo po na-share na yung mga verses po is may something po sa mga arrangement nila. May something. Basta something. Ikaw, brother. Bakit kaya tinatawag na a unique book? Kasi ninyo mga kapatid, a unique book. Why? Why? Di ba? Because the Bible, it is a book of many books. Isang Bible lang siya, pero ang dami niyang book. Guess nyo ba? Kaya tinatawag siyang unique book. Kasi bakit? Ang Bible po, all in all. Kung bagay kaya, one in, all in na yun. Di ba? Meron siyang math, science, history. Di ba? Lahat mga kapatid. Kaya tinatawag siyang unique book. Because the Bible, meron siya lahat. Lahat kung gusto mo matuto. Magbasa ka lang sa salita ng Diyos. Sa history, may history rin ito. Sa numbers, may numbers din ito. Sa science, may science din ito. Kompleto to. Kaya nga tinatawag siyang unique book. Diba? What is number 1? Nga? Basahin nga. Basahin nga. Number 1. JC. Sige. The Bible is unique. Bakit kaya siya unique? The Bible is unique. In its development, the Bible that we hold in our hands is the work of about 40 different writers. The Bible was written over a period of about 1600 years without one single contradiction in its pages. Yun po, mga kapatid. No po? The Bible is unique in its development. Nung ito daw ay ginagawa, mga kapatid, no po, bakit nasabing ito ay unique? Kasi nagkaroon ito tinatawag ng 40 writers, different writers. And the Bible was written over a period of about 1600 years without a single contradiction in its pages. Alam niyo ba mga kapatid, nung pinapublish ito, dati kasi kapag nagpapublish ng book, nagkakaroon mo ng question and answer. Na po, tinitignan. Na po, pinapatunayan. No? Ano nangyari, mga kapatid? Wala. Kaya nga sa lahat ng Bible, ito lang tinatawag ng authorized version. Nilagyan siya ng word na authorized. No po? Why? Kasi nga wala silang yung bang tinanong, no, wala silang yung nakita kapintasan. No po, kaya tayo, we believe that the King James Bible is unique. No po, yung Bible, no po, tapos yung mga nagsulat, hindi lang basta-basta tao, na kung sino-sino. They are holy men of God. No po, meron silang takot sa Diyos. Kaya nga kapag sila, meron silang karumihan sa kanilang sarili, mamapatay sila. Bakit? Kasi ang kanilang nililibag ay salita ng Diyos. Na po kaya, the Bible is unique in its development. Number 2. What's number 2? Andre, asa? The Bible is unique in its duration. Not only is our Bible God coming to us directly from God, but it has also been preserved for us in the King James Version. God has given us the
promised that He will preserve His words in Psalms 12. Sige, okay na. Okay na yan. Kasi nakanaan kanina. Ako, the Bible is unique in its duration. Yung bang walang hangganan nito. Kasi nga sinabi ng salita ng Diyos, di ba? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Now, and we believe that the King James Version will not pass away. Di ba? Ang sinasabi nila sa ating Bible, sa King James Version, ito daw ay old translation. Old book. Pero alam niyo ba, ang salita ng Diyos hindi lumuluma. Di ba? Kaya nga yung si Satanas, ang gusto niya, ma-improve yung words. Di ba? Maging bago yung modern yung words. Ano po? Kaya marami mga translation, pero lagi ilagay nyo ito mga kapatid sa inyong puso't kaisipan, na ang salita ng Diyos, hindi natin dapat ito palitan. Hindi dapat natin ito i-translate, yung pampapalitan siya. Hindi. Kasi nga sabi ng salita ng Diyos sa Revelation, kung ano man ang iyong babawasan. Diba? Nabasin nyo na ba yun? Ha? Yung sa Revelation. Yan, basahin natin. Revelation chapter 22. Verse 18. Basa. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the things that are written in this book. Verse 19. 19 pa. And any man shall take away from the word of the book of his prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. Yun po mga kapatid. Kung magbabawas ka daw, magdadagdag kasi salita ng Diyos. Nga po, ang sabi dito, lalagyan ka ng sumpa. Sabi sa verse 18. Yung plague. Diba? Salot. Nga po, kaya nga dapat, huwag natin itong papalitan. Yung iba, mga kapatid, pinapalitan, tinatanggal, dinadagdag. Nga po, kaya dito mga kapatid, ang pinakamalaking kasalanan sa Panginoon, kahit naligtas ka pa, kung binago mo ang salita ng Diyos. Nga po, pati nga sa pumoplek, pwedeng maalis yung pangalan mo. Kasi bakit? Pinakilaman mo ang salita ng Diyos. Pinalitan, in-improve. Kasi paano yung system ganito Diba? Para bang yung sa iba yung Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung sa King James, diba? Pero sa iba, sa new translation, ano yung sinabi? In the beginning, God created the heavens and the earth. Dinagdagan ng letter S. Nag-iba na. Diba? So, malaking kasalanan yun doon sa nag-translate. Diba? Kaya nga tayo, mga kapatid, we just believe this only one book. Nga po? Kaya ito, yung duration niya ay nandoon. Mananatili ito magpakailanman. Kahit po, tumanda na si Aidan, magkaroon ng pamilya, magkaroon ng apo, King James pa rin ang pangahawakan ng simbahan na ito. Amen po ba? Amen. Diba? Hindi magbabago sapagkat nga, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Diba? Sa Rinan, diba? Patay na tayo lahat, si Aidan na lang nandito. Diba? Pagpapatuloy mo pa rin ba? Brad, no? King James, ha? Baka sabihin ng Koreano sa'yo, diba? Use this one, I will give you money. Diba? Ano gagawin, Brad? Tatanggapin yung pera? Pera o kahon? Tatanungin niyo daw po kung magkano. Tatanungin mo lang pagkano. Diba? So, dapat hindi. Diba? Number 3. What's number 3? Basahin ngayon number 3. Girls naman yung magbasa. Number 3. Ma'am, basahin mo yung number 3, ma'am. The Bible is unique in its declarations. We divided the Bible up into sections, or one for each people in nature. Touches subjects from heaven to earth, from salvation to condemnation, and still covers all the labor issues of life and its problem. Yun po mga kapatid. The Bible is unique in its declaration. It is divine. Now po, the Bible up into sections. Over 4 is prophetic in nature and touches subject heaven or earth, hell, and salvation to condemnation. It still covers all the major issues of life and its problem. Di ba nga, sabi nga kayo na Sister Joyce, bakit unique ang Bible? Kasi napakagaling connected Di ba? Kaya natin tayo sa rightly dividing the word of truth. Kaya kailangan natin pag-aralan ito mga kapatid. Kailangan natin unawain. Kailangan natin intindihin. Bakit? Kasi dito natin makikita yung bang from the Old Book, Old Testament hanggang sa New Testament, magkatugma. Hindi nagsasalungat.
Na po, sa Bible school meron subject, hermeneutics. Na po, yung bang pag-aaralan nila, yung parang iba. Ibig sabihin, seeming contradiction eh. Na, yung parang bang nagpo-contradict sila, naglalaban sila. Diba, sabi na salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. Diba? Huwag mo daw mahal ng mundo, pero ano sabi doon sa John 3:16? For God so loved the world. Diba? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano yung first statement? For God so loved the world. Doon sa 1 John, chapter 2, sabi doon, love not the world. Diba? Sabi ng Panginoon, minahal ng Diyos ang mundo, pero tinuturo niya, huwag mong mahalin ang mundo. Parang contradiction eh. Iba ang tinutukoy. Diba? Iba yung tinutukoy eh. Diba? Yung sa 1 John, mga kapatid, yung tinutukoy doon yung kasalanan. Gawain na masasama, na hindi tama. Doon sa John chapter 3, verse number 16, mundo, ano tinutukoy doon? Tao. Tao na nasa mundo. Kaya anong kailangan gawin, mga kapatid? Kailangan natin itong pag-aralin. Kailangan natin itong intindihin. Kailangan natin itong pakinggan. Kaya nga may pastor eh. Diba? Anong role ng pastor? Ipaunawa ang salita ng Diyos sa mga miyembro. Diba? Kaya dapat matuto kayo ng salita ng Diyos. Yung declaration natin. Na po, number 4. Number 4. Sir Princess, ano ang basa? Abayan ha? Siya, tutunin ko na lang. Yun, sige, ganyan na lang, sige. So, the Bible is unique in its deliverance. The word deliverance, yung bang tayo ay bondage of sin, pero tayo ay pinalaya. Na po, tayo nababalot sa maling pamumuhay, pero dito ipapaunawa kung ano ba ang tamang pamumuhay. Na po, kaya nga dito mga kapatid, sabi dito ni Pilate, what is truth? Diba? Sabi doon mga kapatid, ano ba ang totoo? Diba? Ang totoo yung sakit. Tama ba? Pero ang totoo ito ang magpapalaya sa tao. Tama ba? The truth shall make you free. Who is that truth? John 14:6, di ba? Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Sino na yung magpapalaya sa tao? Ang Panginoong Jesus. No, po kaya nga dito mga kapatid, malalaman natin by means of the Bible, yung bang tinatawag na deliverance. Na meron palang pag-asa. Na meron palang salvation. Di ba? Yes, there is a condemnation, but there is a salvation if you believe God's Word. If you know His Word. Kaya sa buhay natin mga kapatid, let us understand this Word. Now po, the Bible is more than just a compilation of 66 books. It is one of integral unit from start to finish. God unfolds the greatest love story of redemption that one can ever read. It is totally accurate in everything that it teaches. What it says about history has been confirmed by archaeology. Mga kapatid, di ba? Ang Biblia po kasi, from past, no po, may nangyari, may mga kaganapan. So ngayon, pinatunayan ng mga archaeologists. Totoo ba yung mga story from the Bible? Di ba? Doon sa Red Sea, di ba? Si Moses, sinahabol siya ng maraming chariots. Tama, dinibay ni Moses yung Red Sea. Tama? At dumaan sila doon. No po, so ano nangyari mga kapatid? Pinatunayan nila kung marami pa talagang namatay na mga chariots doon, yung mga sundalo ni Pharaoh. No po, napatunayan nila, ang dami doon. No po, sumisid sila doon, nakita nila, pinatunayan nila mga kapatid. Tapos pinakita pa nila yung time nila Moses. Kasi di ba napag-aaralan kung ilang years na. Tama? Tapos ano pa mga kapatid, yung Sodom and Gomorrah. No po, pinatunayan kung saan lugar yun. No po, hanggang ngayon, disyerto doon, wala ni isang tutubo. Kasi bakit? Umulan doon ng asupre, fire and brimstone. Ang sabi ng Bible. At wala na magkakaroon ng buhay doon. Ano pa mga kapatid? Yung Noah's Ark. Di ba? Ang dami. Pinatunayan, pinakita. Kung talaga bang totoo ang salita ng Diyos. Kaya nga dito, sabi dito mga kapatid, it is accurate and confirmed by the archaeology. What it says about prophecy, we are watching come true before our eyes. There is no other book like
the Bible. Love it, read it, study it, memorize it, use it, and live it. Don't just hear it, mga kapatid. Kailangan mo pamuhay. Nga po, kaya nga ang kaalaman na nagmumula sa salita ng Diyos, kailangan natin itong malaman. Eh, ang challenge po dito mga kapatid, tayo sa buhay natin, mahalin nyo ang salita ng Diyos. Love the book. Love the Bible, mga kapatid. Ito nga, meron tayong opportunity that we can have this kind of book, mga kapatid. Ibigay, i-share. Ang kailangan na lang gawin, i-disciple, ituro ito sa iba. Kaya po, gusto natin dumami, gusto natin lumawak ng Ebanghelyo ng Panginoon, kailangan lahat tayo ay ginagawa. Kailangan lahat tayo nagbabible study. Kailangan lahat tayo, mga kapatid, lumalabas, tumakatok, nagbibigay ng mga tracts, nagtuturo ng mga bata. Sinasabi ng Diyos, tayo po ang inaasahan ng Diyos. Kaya po, kaya nga, dito mga kapatid, di ba, nung ang Panginoon, paano ba sila nagsimula? Nagsimula lang ang Panginoon, mag-isa lang eh. Panginoon Jesus eh. Nakita niya, sila Peter rin dyan, nangingisda, tinawag niya, nagkaroon na siya ng kasama. Tapos, naglakad na naman, meron na naman nakita. Di ba, si Matthew, si Luke. Nga po, hanggang magkaroon ng 12 apostles. Mga apostol ng Panginoon 12. Pagkatapos ng 12, ano ginawa? Sinend sila, 2 by 2. Tinurukan sila. Di ba? Anong sabi sa kanila ng Panginoon kay Peter and John? I will make you fishers of men. You are fishers of fish. Mangingisda kayo ng isda. Pero ngayon, dahil kayo naging tagasunod ko, nalaman nyo ang kalooban ng Panginoon, nalaman nyo na meron pala tayong kailangan gawin, kailangan mangingisda tayo ng tao. Kaya challenge po dito mga kapatid, po sa buhay po ng bawat isa. Meron tayong opportunity. Ang kailangan natin gawin, tayong lahat magsalita. Tayong lahat gumawa. Tayong lahat po i-share yung salita ng Panginoon. Huwag natin sabihin nakakatakot. Hindi mo naman nakakahiya. Po, yung baka hindi sila maniwala, hindi mo naman salita ang pangangaral mo eh. Kanino salita yung papangaral natin? Salita ng Diyos. Kaya nga nandito, mayroong lesson. Diba? Hindi naman ako nagsasabi. Sinasabi ko na salita ng ito ang lagi natin panlaban. Ito ang lagi natin maging sandata sa buhay po natin. Kaya every first service natin mga kapatid, we will have our lessons. Mga po, tatapusin natin ito from lesson 1 to 20. Nakaisang lesson na tayo, susunod, lesson 2. Amen po ba? Para matuto tayo. No? Mag-aral tayo. Huwag natin sabihin, Pastor, matanda na tayo. Alam ko na yan, alam ko na. Hindi. No, i-refresh natin. No, po, para malaman niyo mga kapatid at kailangan niyo gawin. No, po, pag nalaman natin, ipamuhin natin. No, po, inulit ko, mayroong mga Bible dyan. You can give to your classmates. You can give to your families. No, po, basta lagay ko muna ng patak. No, para alam nila, saan ang galing. No, po, kaya salamat po sa buhay ko ng bawat isa. At mahalin natin ang salita ng Diyos. Ay lahat ng mayo. Kahit mga ako sa ating service ating break, pero salamat na tayo sa Panginoon sa oras ito na nahayag the lesson about God's Word. Tayo natin po sinugan namin, ang aming Diyos na sa lahat. Kami po, Diyos, ay nagpupuli po ng pagpasalamat ng isang tao. Ang mga salita ay nahayag po sa aming kalagitnaan. And this is the lesson, O Lord, na kailangan po nyo lang matutunan sa buhay, O Diyos. Nagmumula po sa inyong mga salita that your Word, O Lord, is powerful. That your Bible is a complete book, it is a unique book, O Lord. Sapagkat dito po, ang salita po ninyo na pwede magturo sa amin, na pwede magbigay ng pag-asa, na pwede magbago sa amin. Ay ito po ay alam po namin makapangyarihan na pwede magbago po ng aming mga buhay. Kaya Lord, nilalapit po lahat ng buhay po ng bawat isa. Kayo po kumilos, kayo po pumagitna. Sa aming pagpapatuloy, O Diyos, dalangin po, bigyan niyo po kami ng kasiyahan, at bless you rin po, O Diyos, ang aming pumirienta at katanggapin, balik po ng kalakasan po ito, sa aming mga peace na pangangatwa. Hanggang mamaya, sa aming pagpapatuloy, kayo po ang magbigay ng katagumpay. At kami nilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tuloy-tuloy sa prayer natin, yung aming